You know, bagong gising tayo, men. Ito ay, Huwebes, July 3, 2025. Dito pa rin ako sa tank wash. Masarap yung pahinga ko dito. Talagang bawing-bawi namin. Tanggayan natin itong mga to. So, hindi ko pa nakikita yung trailer ko, no? Hindi ko alam kung tapos na. Hindi ko alam kung ready na. So, hanapin muna natin. Mismo. Gusto ko sana mag-shock. Pero lakarin na lang natin, men. Mio. Oh, sarap ng hangin. Hindi mainit masyado ngayon, ah. Ganda naman truck ng katabi ko. Mas maganda yung truck natin, syempre. Ganda. Freightliner Coronado. Hanapin natin ang aking trailer. Yung dadalhin natin papunta ng Canada. Kasi yung pick-up natin ay alauna ng, or alas 11 ng umaga. Nakita ko kahapon, hinuhugasan na nila eh. Wala dito sa harapan ah. Punta yun. Saan nila pinarada yun? Anyway, ang oras na ba? Alas 8:30 yata. So, ang pick-up natin, ang appointment, no? Ang scheduled appointment ay alas 11 ng umaga. So, yung customer na yon, mga 1 oras. Yung biyahe mula, excuse me po, 1 oras yung biyahe mula dito sa tank wash. Papunta sa customer na yon. So, dapat makaalis ako ng alas 9. Mismo, 8:30 na. Mag-8:30 pa lang naman. Iniikot ko na yung tank wash, wala ah. Iniikot na natin eh. Literal na iniikot natin yung lot. Wala dito ah. Saan nila nilagay? Kung wala dito yon, ewan ko na kung saan na pupunta. Ayun, nakita ko namin. Kung saan natin siya binagsak kahapon, doon siya ibinagsak ngayon. Gusto ko lang naman malaman kung naka-prep na, no? Yung prep na ibig kong sabihin po ay kailangan nakaselyo ito. Kailangan meron tong hangin sa loob. So dapat meron tong hangin sa loob. O wala namang hangin yan. Tingnan natin yung likod. Dapat to nakaselyo, tsaka dapat meron tong hangin. Ayun. Meron ngang selyo. Ano ba to? Pwede pa tumapak dito. Ayan. Nakikita niyo po, no? Meron siyang 8 PSI ngayon. So, required ng customer na dapat merong hangin yung loob ng trailer. Tsaka nakaselyo na yung mga yan. Ayos na, no? Bakit nila nire-require na dapat merong selyo yung ating... kung bakit merong hangin yung ating trailer? Kasi gusto nilang malaman na itong external valve na to ay dapat, anong tawag dito? Walang leak. So, ang gagawin nila doon, ipapump nila tong internal valve, bubuksan nilang ganyan. Pag bumukas siya, ito po kasi internal valve na to, no? Meron dito sa dulo nitong ito, dulo ng na to sa pataas. Ewan, hindi ko makita eh. Ayan. Nakita niyo po itong dulo ng pipe na yan. Sa loob ng trailer na yan, meron pang isang seal dyan na tumataas. Kumbaga pagka pinampu ito, yung seal na yon, kunwari ito yung bilog, no? Kunwari yan yung bilog. Nakaganyan. Pag pinampu itong ito. Tataas po yung takip. And then, syempre, mabubuhos na doon yung produkto. Papunta dito. Parang gaganon na yung produkto. Ano ba yun? Parang gaganon. Mula sa loob, lalabas dito ngayon. Sorry po, ang dami ko sinasabi. Ang aga-aga, Kaloy. Ang dami mong explanation. Pinapaliwanag ko lang kung bakit kailangan may hangin ng trailer sa customer na to. Kasi usually, kapag bumabiyahe, dapat talaga walang hangin ang trailer, no? Wala dapat hangin to. So, bakit po may hangin, no? Ngayon, kapag pinampu ito, internal valve ang tawag dito, bubuksan mong ganyan, edi magbubukas yung nasa loob. Ngayon, dapat ito nakasarado, no? Bubuksan po nila itong takip na to, tatanggalin nila yan, no? Maglalagay sila dito ng guantes na goma. Yung may mga pangkamay. Ngayon, kapag ito nakasarado at ito binuksan nila, at yung guantes na yon ay lumubo, ibig sabihin may hangin na lumabas dito sa outlet na to.
Madalit salita, itong external valve, hindi masyadong maganda yung pagkakalinis. Merong leak. So, dapat, kapag binuksan yung internal valve, wala dapat lalabas na hangin. Dito sa outlet na to, dapat selyado ito. I mean, maganda yung pagkakahugas para selyado talaga. Walang leak. Naranasan ko po yan dahil dati, na-reject ako sa customer na yan. Dahil nung binuksan niya yung internal valve nga, and then nakabukas yung takip, at sarado yung external valve na to, lumalabas pa rin yung hangin. Sabi ko, bakit? Hindi ko alam, sabi ng customer. Ibinalik ko siya sa tank wash. Pagbalik sa tank wash, tinanggal nila yung assembly nito. Pagtingin nila, merong mga, kasi parang roscas po ito, nakita niyo yung roscas na yan. Itong bilog na to, pag minuksan, merong roscas yan, nakikita niyo po sa ibang video ko. Sa roscas na yun, meron parang teflon. Naging teflon na yung produkto ng nakaraan na dineliver ko, no? Teka, alis muna ako dito. Ayan, tank wash, oh. Ay, truck stop. Layo ng iniikot ko, dapat dito na lang ako dumaan talaga. So, yun nga po, pagkatanggal nila ng assembly, doon sa external valve na yun, yung umiikot, namuo pa rin yung produkto sa may roscas, sa may thread. So, madaling salita, parang naging teflon yung liquid na yon. Latex po yung tawag doon eh. Kaya pala, iniikot ko ang higpit. Siyempre, di ba, pag may teflon yung tornilyo o kung ano man, talagang mahigpit. Ayan na yung ano natin, truck natin. Kaya, ayun po, pasensya na po, ang dami ko na naman pinagsasabi, pero ang ganda ng panahon. Pero mag-start na tayo ng makina para makapagkape. Gusto ko sana magkape dito, kaso dito na lang tayo sa truck. 3-in-1, man. So, ngayon, bakit hindi ko chinecheck? Baka may nagsasabi sa inyo, bakit hindi mo chineck bago ka umalis? Hindi ko po pwedeng i-check yan kasi nakaselyo, no? Hindi ko pwedeng i-break yung seal, saka may hangin yung loob. Sasabog sa mukha ko yung kapag... Kaya hindi ko kasalanan yon, pero kasalanan ng tank wash dahil hindi nila hinugasan ng maayos yung trailer. So, ang nangyari noon, natenga ako dito. Dito rin yun sa Louisiana. Natenga ako ng 2 araw. Kakahintay. Dito nga ako sa kabila. Natenga ako ng 2 araw dito, men. Last year yun. Start natin si Pete. Grabe, konting lakad lang, pawis agad. Amsin. AC. Mamaya ako na pupuntahan yung trailer natin kasi ano pa naman eh. Aga pa. Mamayang konti siguro. Grabe. Sakado nga natin to. So yun lang, no? Ready na yung ating trailer. So maghihintay lang ako ng oras. Anong oras na nga? 8:22. So 8:22 alis ako ng alas 9. So 30 minutes alis na tayo dito. And cut natin to siguro sa pag-connect ako sa trailer, man. Gora na tayo, man. Kunin na natin ang ating trailer. Ayos na tayo. So, binabasa ko yung papeles ko, men. Mahalaga talagang nagbabasa ka ng maayos. So, ang nakalagay dito, ang earliest pickup natin ay alas 10 ng umaga at ang latest ay 11 a.m. So, pwede akong pumunta ng alas 10 doon, men. Anong oras ba? 8:49, 1 hour drive. So, nandun tayo ng 9:49 or 10 a.m. Pagdating natin doon, men, pagdating natin doon, men, ano na kaagad, luludan na kaagad tayo. Dahil 10 o'clock, pwede na tayo mag-pick up. Sana walang maging problema dito sa pag-hook up natin ng trailer. Kasi masikip dito. And usually may nagde-deliver. Ayan na, sinasabi ko. Kasya naman tayo. Wala. Ayos lang. Sikip kasi ng tangko siya to, men. Ito, nagde-deliver to, yo. Ay. Kasikipan. Oh. Makakalabas kaya tayo? Makakalabas naman tayo dyan. Dampang hangin. Mismo.
para hindi hirap ang ating suspension. Lalabas lang ako para tignan yung clearance. Okay ang ating clearance, men. Connect na natin yan. Taas ang airbags. Hintayin nating tumaas, tsaka tayo mag-hook up ng tuluyan. Ayos na yan. Daan-daan lang dapat. Para hindi persado yung ating fifth wheel. Tug test. Ayos na. Tatandaan bago lalabas ng truck, spare keys. Ay, sobrang muggy, men. Okay naman yung ating connection. Grabe yung clearance, no? Okay na. Connect na natin tong ating, ang tawag dyan? Ang mga linyahan. Red goes to red, blue goes to blue. Ayos na. Kunin natin yung ating washout ticket. Yun, oh. Pagod yun, ah. Uy, may wasp. May hangin pa rin. So, walang leak. Ayos. Nakataas ang legs. Nakalak ang kingpin. Ayos ang gulong. Konektado ang mga linya. Sarado ang tangke. Paano ako lalabas na to? Kakanan ako nito, men. Kakanan ako dyan, pero parang di kakayanin, ah. Dito ako dadaan, eh, oh. Kaya. Atasabante ako. Tatakupin ko to, tapos atras, tapos pasok doon. Mismo. Kaya yan, kaya. Tignan natin. Putik, nakalimutan natin i-check yung taas, men. Kung nakaselyo ba yan. Akit tayo. Ayun, oh, selyo. Ayos na. Wala nang ibang nakalimutan, men. Kalimutan pang i-check yung taas. Kaloy! Ganun talaga nangyayari. Mahalaga na agapan. Pero sigurado naman ako na nakaselyo talaga yan. Kasi yun yung prep na hiningi natin. So, alis na tayo, men. Pawis-pawis. Grabe, pawis-pawis, men. Ay, grabe. Woo! Sobra. Labas muna tayo dito, men. Sobra. Siyempre, test muna natin ang ating brakes. Trailer brakes. Emergency brakes. Working. Audible air leak. Test. No leak. Naubos yung hangin natin doon, ha. Gaganyan tayo. Tapos, atras natin, tapos saka tayo gaganon. Kasi pag kumanang kagad tayo dito, tatamaan natin tong trailer sa gilid. Gawin natin yan. So, mag-swing muna ako dito, mismo. Kasi maluwag pa sa kaliwa natin. Yan, o. Makakalabas tayo. Ang layo, eh. Ang layo ng trailer sa Wakali. Tsaka tayo kakanan. Layo. Oh, layo. Sobra nga, eh. Blind side. Labas lang ako dito tapos kuha ako ng t-shirt. Sakit na susi, ah. Sa bante. Ayos na. Grabe ang init. Oh, ilang minuto lang yung pagtatrabaho na yun, ah. Pawis-pawis agad.
Ito. Ito yung ano natin, transponder. Tanggal kasi yung pagkakaano na to eh. Ano? Tawag doon, double-sided tape. Ano, rekta na tayo sa ano, men, customer. Kuha muna akong t-shirt. Uy! Ingay mo! Kuha muna yung t-shirt tapos alis na tayo. Doon na yung exit. Parang ano masikip yung pagkanan sa exit. So, masikip yung ano. Hindi naman masikip. Puro ka masikip, Kaloy. Let's just go. Masyado kang worried. Okay, ano na tayo, man. Grabe. Net ba saksak na natin tong electric fan muna. Naka-charge naman tong headset natin. Yan, kakanan tayo dito eh. Tingnan nga natin. Kasi hanggang dito, dapat walang nakaparada dito eh. Atras tayo nito kapag nabitin. Ano, tatama? Tatama? Tatama, men. Parang hindi naman. Ayos na, men. Nakapag-check-in na tayo sa security. Putik na lobot yung camera ko, men. Sorry. Hindi ko na napakita yung dinaanan natin. Pero, nakapag-check-in na ako dito sa security and then, hihinto tayo dun sa may red light daw para sa Scala. Buti mayroon tayong tweak card. Kailangan ng tweak card dito, men. Ito yung gagamitin natin para buksan yung gate. Okay na. Ayun. So, kailangan mong itap yung tweak card, tapos fingerprint scanner. Ayos na. Saan yung scale na sinasabi niya? Sa may red light daw eh. Dito ba? Ay, one way yata to ah. Maghihintay na lang ako dito. Kasi meron pang mga truck sa scale. Pasok muna ako sa loob siguro. Mismo. Yun, so nakapasok na ako sa opisina. Diyan sa likod ng building na yan. Ang sabi niya, hintayin kong mabakante yung isang timbangan, tsaka ako magtimbang, tapos tsaka ako papasok ulit doon sa may building. Ayos namin, nakuha ko na yung mga dokumento para mag-loading. Tignan natin ngayon, hanapin natin. Tinuro lang sa akin, kanan, kaliwa, kaliwa. Hindi, kanan, kaliwa, tapos yun na yun. Kanan daw sa stop sign, tapos sa dulo ng kalsada, kakaliwa. Tapos, nandun na siya sa pangalawang racks. 2D, yung pupuntahan nating loading station. Let's go, hanapin natin to, men. Mabilis na proseso lang dito, men. Ano yun? Laking company na to. Doon ako sa banda ron nag-pick up dati. So, ito yung sinasabi niya, kakanan sa stop sign. Tapos sa dulo ng kalsada, kakaliwa. Ayos. Dulo ng kalsada, kaliwa. O, sige, kakaliwa tayo dito. Sa pinakadulo. Uy!
Grabe, ang taas naman ng hump na yun. Talagang kailangan mong bumagal ah. So, tinanong ko siya kung meron bang mga low clearance na ganito, mga tawag dyan, bakal-bakal. Wala naman daw. Bagal ng pickup truck na to, oh. Bakit? Naghahanap? Sabi niya, meron naman daw silang rack na tumataas-taas, bumababa. Yun, may mga number naman. Ayos lang. Oh, 5 miles per hour lang pala dito. Okay. Got you. So, ito ay 1C, 1D. Doon tayo sa 2D. Yun, nakita ko namin. 2D, nakita ko na. Ayan na nga yung tao, naghihintay na, oh. Sana pwedeng iwanan bukas ang makina. Init eh. Tsaka para makapag-microwave ako ng pagkain. Bilis ko, bagalan ko muna. Ito na yung magre-load sa atin. Good morning, boss. How are you? Walang ang baba naman yan. Can you check that? It's good? Am I good over there? It looks a little low to me. But it's good? Thank you. Pardon me? It's keys picked up? My keys? Yeah, needs keys. Okay, let me just settle the airbags. Patay. Kailangan ng susi. Patay yung makina. Ikaw, boss. Thank you, man. Mm-hmm. Wow. Patay makina. Bakit patay makina? Tapos tayo nito, man. Hindi nakapag-microwave. Tapos mainit. Okay lang, hindi naman ako nag-iisa. Itong katabi natin, nakapatay rin ang mga makina nila. Bukas pa nga yung bintana. Nakita ko bukas yung bintana na itong yellow chalk na to, kaya binuksan ko na rin yung bintana kong todo. Buti na lang, meron tayong electric fan, man. Kaso baka ma-discharge yung battery na naman natin. Grabe. Net ma-email. Dapat pala huminto muna ako doon, nag-microwave. Okay lang. Bilis lang naman to. 2 oras. Goods na mi eh. Hindi pala kailangan tong high-vis vest. Tago na natin to. So, ang layo ng yard, no? Kasi pagkatapos kong pick upin tong load na to, iuwi ko muna to sa yard. Dahil ang delivery nito sa Brampton sa Miyerkules pa ng umaga. So, Huwebes pa lang ngayon. Mga 20-hour drive lang mula dito hanggang yard. So baka makauwi ako ng Biyernes ng gabi, bukas. O kaya Sabado ng umaga. Kung di aabutin sa oras. Grabe. Tapos Linggo, Lunes, Martes, 3 days ang paghihintay ko bago ko may deliver. Dito muna ako sa likod, men. Wala na tayong gagawin nito, men, kundi maghintay and cut natin to pagkatapos ng loading. Gawin natin yan. Grabe, men. Kalahating oras na ako lumilipas. Para akong ginigisa dito sa loob ng truck. Ito lang ang kakampi natin, oh. So, kung wala to, paano na tayo? Napakainit. Dapat pagka ganitong mainit ang panahon, dapat meron silang exemption na pwedeng hindi napatay yung makina namin. Kawawa naman yung mga driver. Hindi naman ako sa nagre-reklamo. Tapos wala pa silang shed o opisina o tambayan para sa mga driver na, anong tawag doon? Air-conditioned. Kapag taglamig, sana merong heater na
May building na may heater. Ano yun? Kapag taginit naman na kagaya nito, dapat mayroong AC. Grabe. Kalahating oras, siguro ang tansya ko mga 1.5 oras pa to. Para tayong ginigisa dito sa loob ng truck, man. Ano ako, gisado, putik. So, bro, init. Hindi ako makaupo dito sa front seat. Dahil yung araw, oh, putik. Grabe. Ano ba naman to? Anyway, okay lang yan. Kasi, mamaya sa freeway, sa Interstate 55, sa bandang Mississippi na yon, mga ano lang, 1 oras at kalahati, tinignan ko sa Google Map. Merong Loves. Man, doon ako magsha-shower. Kakain ako doon and then magsha-shower. Kasi meron doon Chester's Chicken. Grabe. Konting taste lang to dahil mamaya makakaligo naman tayo. Tsaka makakakain ng fried chicken. So, tsaga-tsaga lang talaga, men. Narinig ko ng sinarado yung dome. Tapos na. Ilang oras yun? Wala pang 1 oras Bilis lang. Ay, salamat natapos din, men. Nakakaalis na rin tayo dito sa panggigisa. Luto na tayo, ibig sabihin. Iahon mo na baka masunog. Ano bang kanta yun? Kamikaze. Salamat. Dito na tayo sa harap. So habang naghihintay, mag-shoutout muna ako. Shoutout ko yung mga nag-comment nung nakaraan nating video. Shoutout kay Margie Carpio 7867. Maraming salamat sa pagsubaybay. Shoutout kay Myra Visconde 7224. Shoutout sa iyo, Myra Visconde. Maraming salamat sa pagsubaybay, sa panonood, men. Kay Adnel Barroso 9209. Happy Canada Day, sabi niya. Bong Barroso ng Marikina City. Shoutout sa iyo, men. Shoutout din kay MJ Benluan 2248. Family first, sabi niya. So, shoutout sa iyo, man. Shoutout din kay Darwin Baznila 5277. At ayun, men, nagbabalik na ulit. Pagbalik na Kwago sa gabi. Shoutout sa iyo, Darwin Baznila. Shoutout rin sa tropa ko, si Rolly Combate 7816. Ingat ka dyan palagi sa Pilipinas, man. Eto si Myra Visconde ulit. Ano siya pala, excuse me po. OFW sa Saudi Arabia, King Fahad Hospital sa Al-Baha. Hindi ko alam kung saan yung Al-Baha. Ang alam ko lang yung King Fahad Hospital sa Riyadh. Sa isang dental assistant, sabi niya. And kay Margie Carpio, Nanang Milyari, man. Shoutout na kita, Margie Carpio. Kay Ninayng Milyari, ako kayo. Tsaka kay Don Bell Dimape. What's going on, man? Shoutout sa inyong lahat at maraming salamat sa panonood at sa walang sawang suporta sa buhok ko na nag-iisa na nasa leeg. Pero ano yun, excuse me po. Maraming salamat po na sobra-sobra. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyo kahit matagal tayong nawala. Mahigit 2 linggo. Salamat sa pag-iintindi ninyo. Ano yun? Maraming salamat sa pag-iintindi ninyo kung bakit tayo nawala. At huwag po kayo magsawa magsuporta. At gaya nga nasabi ni Manibelang Pinoy, huwag kayo magsawang magsuporta sa mga vloggers, truckers dito sa Canada.